isa pa tong loko-loko. Ha? Basahin natin. Ang sabi, ang utos ng ating Pangulong Marcos Jr. ay dapat nating kayahin, lumaban at panatilihin ang ating puwersa sa loob ng hindi bababa sa 20 hanggang 30 araw. Romeo Browner. Tingnan mo tong dalawang loko-loko na ito. Nangangamatay, nalulunod ng mga Pilipino. Kaysa utusan mo ang sundalo na tumulong, maayos ang Pilipinas. Ang gusto nyo, gera. Ang paghahandaan nyo, gera. Wala naman tayong kaaway, sali ka ng sali, bongbong eh. Duwag ka naman. Isipin mo, binanatan mo yung China tapos makikipagkamay ka. Adik ka ba? Para kang tanga. Tapos makikipagkamay ka doon, wala. Kaya sinasabi ito nakikipagkamay, ha? Sabi niya baka ma-offend, tanga. Walang ganung gawain. Halimbawa, hindi mo kinamayan ang isang tao, hindi ka naman pinapatawag, bawal nga kang pumunta-punta ron basta-basta, tapos bigla kang umakyat doon. Kita mo, hinarang ka. Saglit na saglit, para kang, alam mo, hindi ka parang presidente ron. Para kang fan. Para kang isang member ng isang fans club. Para kang tanga ron. Diba? Tapos ayaw mong tatawaging tanga. Katangahan yung ginagawa mo. Pag tinignan ninyo, papalusot pa. Baka raw ma-offend. Kung pinatawag ka at hindi ka umakyat, doon ma-offend. Pero yung hindi ka pinatawag, aakyat ka dahil baka ma-offend, hello? Tanga lang, tanga lang. Tapos ito ka pa. May parating na bagyo. Ang daming nagsuswimming yung mga bahay at kotse sa Cebu. Nasa isip nyong dalawa, animal kayo, gera. Wala tayong kaaway. Hindi natin kaaway ang China. China ka ng China. Yung kaibigan mong Amerika, hindi nga inaaway yung China eh. Alam mo kung ba't nila ginagawa ito? Kasi dinadivert nila. This is another diversion. Galit na ang taong bayan eh. Sasabog na yung puso. So gusto nila magalit tayo sa China. Para yung galit natin doon mapunta. Tanga. Hindi po kami ganyang mag-isip. Huwag mong ginagawa. Kayong dalawa, huwag nyong ginagawang parang tanga mga Pilipino. Hindi mo malilipat yung galit. Bakit? Nalulunod ba yung mga kababayan natin dahil sa China? O dahil sa magnanakaw ng flood control? Nagugutom ba yung mga Pilipino dahil walang trabaho? Dahil kasalanan ng China? O dahil inutil kayong dalawa? Nagtatanong lang. Niloloko nyo kami. I mean, inutil na kayo. Wala na kayong silbi. Wala na kayong pakinabang sa Pilipinas. Ginagawa nyo pa kaming tanga. Sa isip nyo, tanga kami. So, diversion ito eh. Tapos, di ba may nabalita, 15 billion? Di umano, 15 billion. Proyekto. Ghost din daw. Di umano. Napakinabangan ng AFP. Sinabi yan nila Kiko Barsaga. Di ba? So ano to, peperahin nyo na naman. Maghahanda, bibili kayo kuno. Bibili tayo ng baril, ganito. So kung may ghost projects, may ghost guns, may ghost army din kayong gagawin. Gagawin yung pera. Ito kayo nagtatanong lang. Kasi parang ang layo nyo sa putukan eh. Ikaw, Browner, ikaw ang head.
Alam mo kung asan ang giyera, dapat doon ang putukan. Ang giyera ng Pilipinas laban sa flood control, ang layo nyo. Ano ba naman kayo? Diba? Hindi, huwag kayo magagalit doon sa mga nagsasabi kasi yan ang hinanakit ng taong bayan. Saan tayo pupunta niyan? Hindi, kasalanan ni Duterte. Sige, sisihin na natin si Duterte. Di Duterte na naman. Kaya tayo may kaaway na China, Duterte. Kaya merong anomalyang ghost weapons na 15 billion dahil Duterte. Dahil kaya kayo walang baril, Duterte. Sa totoo lang, ang corny na nitong mga to. Yung bang parang ang gumagawa ng kanilang optics, wala nang maisip. Be creative naman. Kung gusto nyo talagang humupa ang galit ng taong bayan, be creative. Yung ganito, corny. Sa totoo lang. Next po, tingnan natin to. Yung kanina, diversion ng sundalo ni Bongbong Marcos. Ngayon naman, diversion ng yaya ni Marcos. Diversion ng taguan ni Bongbong Marcos. Pakinggan po natin mabuti, ha? KOJC ba magra-rally? Ay, bakit nadama yung KOJC dyan? Kasi may nakikita ako sa mga thumbnail. If mga kuya. If magra-rally ang KOJC. May mga pa-if-if siya dyan. Pag nandun siya sa PCO, banat siya ng banat. Kasi vlog niya yan eh. So siguro nag-iisip siya baka madimanda. Pero pag doon sa vlog ko, protected ako ng mga amo kong mastermind. Hindi umano. Sige. Sorry. Pasok. Nakikita ako sa mga thumbnail. If mga kuya. If magra-rally ang KOJC, alam naman natin bakit. Not really for corruption. Maybe siguro, ayaw nila ng corruption. Sige, lagyan na natin sa corruption. Ayaw nila. Pero pag sumigaw sila ng PBBM resign, alam niyo na kung bakit. Kasi, baka malapit na ang schedule ng extradition. Baka. Kung hihilingin ng US itong si Pastor Kibuloy. Ayun. Ita-translate ko anong ibig sabihin ni Claire dito. Okay? Ito translation yan. Diretsahan tayo, wag tayo maglokohan. Ito translation dyan. KOJC, huwag kayong sasali sa rally. Pero, kung sasali kayo sa rally, huwag kayong sisigaw ng KOJC, huwag kayong sisigaw ng Bongbong resign. Dahil pag simigaw kayo ng Bongbong resign, si Pastor Kibuloy, bibit-bitin namin sa Amerika gaya ng ginawa naming pagbitbit kay PRRD sa dahig. Yan po ang iniisip ng madami. Chilling effect po yan. Yung ginagawa ni Claire na yan, ayan ay indirectly tatakutin ang mga reliyon. Una, KOJC. Kaya nga naman binanatan nila si Villanueva, di ba? Huwag kayong sasali. Dahil pag sumali kayo dyan sa sigaw ng Bongbong resign, guaranteed nyo gigipitin namin si Senator Villanueva. Gaya no kung paano namin ginipit si Pastor Kibuloy. Ang kaibahan lang, hindi ko alam hindi ko sinasabing hindi sila ganun. Si Pastor Kibuloy hindi takot sa inyo. Alam niyang nasa tama siya. Maninindigan siya. In English, hindi siya eat shit. Hindi siya kumakain ng tae. Hindi siya kumakain ng suka. Mayroon siyang paninindigan. So wag niyong takutin. Kasi ganyan ang ginagawa nila eh. Pag umalyado ka sa Duterte, aalukin ka ng maganda. Pag hindi ka pumayag,
Nakikita nyo naman yung nangyayari. That is public knowledge. Sampahan ka ganito, 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 ganito. Diba? So tatakutin ka doon sa... Kaya yung ibang simbahan, alam nyo kung bakit takot magsalita? May patong yung leaders eh. Takot sa demanda. Wala po tayong binabanggit ha. Ba't nyo sinasabing KOJC? Ito sa akin lang ha. Ito, I'll be honest. As of tonight, as of today, walang instruction coming from SMNI or KOJC na mag-join kami sa rally. So it means, bakit dinadamay nyo ang KOJC dyan in the first place? Second, kung a-attend kami or a-attend yung mga taga-KOJC, it means hindi pinilipit yung kanilang leeg. A-attend sila ng kusang loob. Ako nagsasabi akong totoo. Walang nagsasabi sa amin na umattend kami ng rally. Wala. Itong darating na rally ha, wala. Walang instruction. As of today. So ano ibig sabihin? Attend kayo kung ano. Kung sa tingin nyo, mali ang gobyerno, attend kayo. Parang ganun. Ganun ang dating sa akin. Diba? Pero hindi ka namin pipilitin. Ganun ang dating. Okay? At pakinggan nyo pa. Ito pa, may bibirahin pa siya. JIL. JIL naman. Kung magrarally, kung against corruption, go. Pero kung para humili na pababay ng Pangulo Marcos Jr., alam niyo na kung bakit. Dahil nasa sangkot si Senator Joel Villanueva. Kita mo? So anong ibig sabihin dyan? JIL, shut up your mouth. Indirectly, I believe yan ang gusto niyang parating. JIL, shut up your mouth. Huwag kayo sisigaw dyan ng Bongbong resign. Kung hindi, si Senator Villanueva, yari sa amin. Chilling effect tong ginagawa ni Claire. Kaya nga naman, etong tingnan nyo susunod. Kaya naman, eto, binabanata na nila isa-isa. Okay? INC, KOJC, JIL, mark all the corrupt safe. So ito, hinaharas na nila. Yan ang style nila eh. Para ano? Alam naman kasi natin na malaki itong magiging rally. So tinatakot bawat simbahan. Huwag kayong magpa-participate. Huwag kayong sisigaw ng Bongbong resign. Kundi haharasin namin kayo. I don't know sa ibang church, okay? Ako po ay hindi member ng KOJC. Pero ako po ay parte ng SMNI. Nakita ko po sila. This I can promise you. Sa mga nanonood. Hindi duwag ang KOJC. Kung duwag ang KOJC, nasa laya si Pastor Kibuloy. Hinihimod yung puwet ng mga lintik na yan. Pero hindi. Dire-diretso siya. Kaya pinag-initan eh. Bakit? Hindi kayang pilipitin yung leeg. Hindi kayang takutin. Takutin nyo na yung iba. Yung ibang leader na may takot sa demanda, yun na lang, takutin nyo. Pero not KOJC. Pero ang point ko, ito, talaga nang gigipitin itong mga simbahan dahil para dito sa rally, hindi maging successful. Ito pa, isa pang ginigipit. Tingnan natin ha. Ito ay post di umano ni Kiko Barsaga. Okay, hindi ko alam kasi hindi natin alam kung totoong sinabi ni Bongbong Marcos. Okay, kaya tatanungin natin para maliwanag. Totoo bang sinabi mo to Bongbong Marcos? Okay? Kasi kung ito hindi totoo, baka ginagamit lang yung page ni Kiko or may nagpapanggap na Kiko Barsaga. Kasi po, yung iba ginagawang pain yan.
May mga nagme-message pa nga sa Banateros eh. Kunwari, yung ibang vloggers nagbabayad, tapos gusto nila isisiwalat ng Banateros, yung pala fake news, di ba? So nagtanim, di ba? Parang si Risa, tanim witness. Ito naman, tanim fake news. Gusto nilang kagatin. Kaya ako, nagsatanong pa lang. Nagtatanong ha, Bongbong Marcos talaga bang sinabi mo ito? Kasi kung sinabi mo ito, ba, hindi magandang paratang yan sa INC. Kasi ano sabi ni Bongbong Marcos? Marcos administration, according to Kiko Barsaga, accuses Iglesia ni Cristo of paying members 3,000 to attend November protest against corruption. So kanina, binanata ng KOJC, tapos JIL, tapos ngayon, Iglesia ni Cristo. I don't think kailangan magbayad ng Iglesia ni Cristo ng 3,000 pesos para lang umattend yung kanilang members. I mean, dati na yan eh. Pag nagsabi ang Iglesia ni Cristo ng rally, yung nakaraan, nandoon kami. Nakapag-attend po kami noon. Ha? Nandoon kami tapos nakita nyo naman, naka-live sila. Nagpunta rin kami ng Manila Hotel dahil sa tabi ng Manila Hotel yon. No? Sa ganung kadami, I don't think babayaran ng ganun ng Iglesia ni Cristo ng 3,000 each. Ang dami po nun. Diba? So, kaya tanong ko to, Bongbong Marcos, dapat sagutin mo to. Kung ito ay sinabi mo. Ay kung hindi naman, yan po ang sabi, Kiko Barsaga, no? Pero, kung hindi naman, ganun pa man din. Patuloy niyang ginigipit nitong administrasyon ang mga simbahan. Tulad ng ginawa sa KOJC tsaka sa JIL. Ito naman, nako, hindi magandang salita yan. Ha? Bongbong Marcos. Okay, kailangan mong patunayan yan kung totoo mong sinabi yan. Dapat hindi lang patunayan. Alam nyo po, mga kababayan, kung talagang sinabi to ni Bongbong Marcos, ibig sabihin, affected talaga sila. Kinakabahan natin sila dito sa susunod na rally. Nakita nyo naman, si Claire, sa kanyang vlog mismo. Vlog niya yun eh. Nakita ninyo na concerned siya dito sa mga simbahang magrarally. It means, umaaray na, nagpapanik na. Kaya, gumagawa sila ng chilling effect. Alam nyo, huwag nyong iasa sa chilling effect o pananakot ang mga magrarally. Gumawa kayo ng tama, hindi nyo kailangan takutin ng tao. Pag tama ang ginagawa nyo, walang rally. Pero kahit anong pananakot ang gawin ninyo, hindi man ngayon, sooner or later, mabubuko kayo. Babalik sa inyo yan. Babagsak din kayo. So, anong punto? Ayusin nyo yung trabaho ninyo. Huwag puro Duterte. Sabi ko nga doon sa post ko doon sa Facebook eh. Di ba? Ang PRRD, drug war. Ang Bongbong Marcos, Duterte war. Walang inasakaso tong tao na to. Kung hindi Duterte. Hindi ko alam kung napapaniginipan nito si PRRD na eh. Ha? Baka pag nag-hallucinate ito, si PRRD nakikita niya. Kawaawang tao, no? Isa lang masasabi ko. Tigil-tigilan nyo yung simbahan. Irespeto nyo. Kung gusto nilang mag-rally, di ba? Ay sinasabi kasi ni Claire, dadalin si Pastor Kibuloy. Pambihira naman. Extradition? Ano, ipapamigay nyo na lang ang Pilipino? Basta-basta? Gaya ng ginawa nyo kay PRRD? Hindi ba nakikita lang ng mga simbahan na yung kapalpakan ni Bongbong Marcos? Baka nakikita ng mga Pilipino na isa sa mastermind si Bongbong Marcos. Hindi kung ano-anong iniisip ni Claire.
Huwag tayo lumayo sa usapin, Claire. Huwag niyo po ilayo sa usapin. Kung magrarally ang taong bayan at gusto mag-resign, pinare-resign si Bongbong, ibig sabihin, may nakikita silang maling ginagawa ni Bongbong. It's not about because of their leaders. It's not about Duterte. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay Duterte, Claire. Huwag ka masyadong obsessed. Para kang si Lacson obsessed na obsessed kay Gutesa. Ha? Tigil niyo yan. Ang corny na eh.